May mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng limitasyon sa ating sarili dahil na rin sa trato sa atin ng ibang tao. Pero uunahin mo pa nga rin bang isipin ang limitasyon na ito kung alam mo naman sa iyong sarili na masigit ka dito? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ngayon ang kwento ng babaeng si Joyce. Nakatira sa isang probinsya itong si Joyce. Nagmula siya sa mahirap na pamilya, pero nagawa pa nga rin niyang makapagtapos ng pag-aaral dahil na rin sa tulong ng kanyang mister na si Jeff. Napakabait nga rin ito sa kanyang pamilya. Kada buwan, nagpapadala ito ng allowance para sa kanyang mga magulang at ito rin ang nagpapaaral sa kanyang mga kapatid. Yun ang dahilan kaya hindi na nga rin siya nagdalawang isip na pakasalan ito. Kahit kakagraduate pa nga lamang niya sa kolehiyo, pero hindi nga niya akalain na ang lahat ng ito ay bigla na nga lamang din magbabago. Isang gabi kasi, sorpresa siyang nagpunta sa opisina ng kanyang mister. Abot tayo nga pa nga ang kanyang ngiti habang bitbit ang paborito nitong pagkain. Maya-maya ay pinihit na nga rin niya ang doorknob ng pinto ng opisina ng kanyang mister. "Honey, surprise!" Bigla siya natigilan noong makita na naglalampungan ang kanyang mister at ang sekretarya nito. Daig pa nga niyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sobrang gulat. Nataranta naman si Jeff. Itinulak nga nito papalayo ang sekretarya, tsaka ibinutones ang suot na polo. Honey, anong ginagawa mo dito?" Tanong nito. Sa halip na sumagot, ipinadapo ni Joyce ang kanyang palad sa pisngi ng kanyang mister. "Taksil ka! Alam mo ba, nagpunta ako dito para sorpresahin ka. Pero hindi ko akalain, ako pa pala ang masusorpresa." Paghihinakit ni Joyce, namuo ang luha sa mga mata niya dahil sa pinaghalong galit at sakit. Sunod naman niyang binalingan ang kalaguyo ng kanyang mister. "Ikaw naman, malandi ka! Anong klaseng babae ka?" Gusto niya sanang hablutin ang buhok ng sekretarya, pero mabilis nga ito nakatakbo papalabas. "Ano ba Joyce? Tama na! Huwag kang mag-iskandalo dito. Tara na, umuwi na tayo," sabi ni Jeff habang hawak ang magkabilang braso niya. Hinaladkad nga siya ng kanyang mister hanggang sa makalabas ng kumpanya. Sinubukan niya kumawala dito, pero masyadong mahigpit ang pagkakahawak nito. Noong makarating sa garahe, ay pilit siyang isinakay ni Jeff sa kotse nito. "Tumigil ka na! Sa bahay na tayo mag-usap," sambit muli ni Jeff. Noong makauwi na nga sila sa kanilang bahay, ay pinakawalan na nga siya ni Jeff. Hinayaan nga siya nito na mailabas ang kanyang galit. "Jeff, anong kalokohan ang ginagawa mo? 3 buwan pa lang tayong kasal, pero nambababae ka na. Ano naman? Ang mahalaga, sa'yo pa rin naman ako umuwi ha," sagot ni Jeff. Ikinibit nito ang mga balikat na parang hindi mo lang nagsisisi. Napanganga naman si Joyce sa kanyang narinig. Gusto niya ulit paulan ng sampal ang kanyang mister, pero naubos na nga rin ang kanyang lakas sa sobrang galit at sakit na kanyang nararamdaman. "Sinasabi ko sa'yo Jeff, kapag hindi mo hiniwalay ng sekretarya mo, pati ikaw, iiwan ko na." Pagbabanta ni Joyce. "Sisantihin mo na siya. Ayoko na siyang makita sa kumpanya." "Aba, sino ko naman para utusan ako?" Sagot naman ni Jeff, tsaka hinablot ang kanyang buhok. Jeff, nasasaktan ako. Bitiwan mo ako," pakiusap ni Joyce habang nanginginig ang boses. "Wala akong pakialam. Tandaan mo to. Ayokong kinokontrol ako. Lalo na ng isang katulad mo. Wala ka namang silbi. Huwag pa rin akong pagbabantaan na iiwanan mo ako. Dahil alam ko, hindi mo kayang mabuhay na wala ako."
Baka nakakalimutan mo. Ako ang nag-ahon sa'yo mula sa hirap at pinapalamon ko ang buong pamilya mo. Mariing sabi ni Jeff. Pagkatapos nito ay binitawan na nga rin nito ang buhok ng kanyang misis. Tsaka nagpunta sa banyo para maligo. Naiwan namang tulala itong si Joyce. Hindi niya akalain na masasaksihan niya ang ibang persona ng kanyang kabiyak. Tila hindi na nga niya ito kilala. Umasa siya na pagkatapos ng gabing yun, ibabalik na nga rin sa dati ang pagsasama nilang mag-asawa. Pero sa halip na mangyari yun, mas tumindi pa nga ang pananakit ni Jeff sa kanya. At hindi nga rin ito hiniwalayan ang kabit nito. Hindi alam ni Joyce kung bakit bigla na nga lamang nagbago ang kanyang mister. Pero nagbago nga ba ito? O baka yun talaga ang tunay nitong pagkatao? Kung tutusin, hindi pa nga niya masyadong kilala si Jeff bago nga niya ito pinakasalan. Inreto lamang kasi ito ng mga magulang niya at mabilis nga rin nahulog ang loob niya dito dahil sa ipinakita nga nitong kabutihan. Pero hindi niya akalain na mabilis nga rin pala itong magbabago. Isang beses, muli nga sila nagtalo ng kanyang mister tungkol na naman sa pambababae nito. Noon, yung sekretaryo mo. Ngayon naman, pati yung kasambahay natin, halaguyo mo na rin. Aba Jeff, kung sino-sino na talaga nagiging babae mo. Hindi ka ba nagsisisi sa ginagawa mo? Bulyaw ni Joyce. Dahil sa sobrang galit, ay naibato nga niya ang lahat ng bagay na kanyang mahawakan. Tumigil ka na! Nakakarindi na ang boses mo, ha? Sigaw nga rin ni Jeff. Tsaka pinagbuhatan ng kamay ang kanyang misis. Napaupo naman sa sahig itong si Joyce. Parang may walay ang kanyang kaluluwa dahil sa sobrang lakas ng sampal ng kanyang mister. Pero hindi man lang ito nag-alala para sa kanya. Sa halip, naggawa pa nga siya nitong duruin. Itigil mo ng bibig mo para hindi ka nasasaktan. Diyan ka na nga. Wala ka namang silbi. Tultiro si Joyce habang pinapanood na umalis ang kanyang mister. Pakiramdam niya ay wala nga siyang kakampi. Niyakap na nga lamang niya ang kanyang sarili at tahimik na umiyak. Ayaw niyang mahiwalay sa kanyang mister, kaya tinanggap na nga lamang niya ang lahat ng panluloko at pangmamaliit nito. Sa kabila noon, naniniwala pa nga rin siya na pwede pa nga rin maayos ang pagsasama nilang mag-asawa. Pero hindi nga niya kayang gawin yun ng mag-isa. Kaya naisip niyang pumunta sa bahay ng kanyang mga biyenan. Noong makarating, ay nagulat ang mga ito dahil mayroon nga siyang pasa sa kanyang muka. O Joyce, ano nangyari sa'yo? Sino gumawa sa'yo niyan? Tanong ni Ginang Olga. Ito ang nanay ng kanyang asawang si Jeff. Sabihin mo sa amin, ipapapulis namin ng taong yan. Saad naman na Ginoong Ramon. Ito naman ang tatay ni Jeff. Umugot muna ng malalim na hininga si Joyce bago nagsalita. Si Jeff po. Sinasaktan niya po ako. Sabay ng laki ang mga mata ng mag-asawa. Ano? Bakit naman niya ginawa yun? Ano bang kasalanan mo? Tanong ni Ginoong Ramon. Tila siya pa nga ang sinisisi nito. Ilang beses ko na po siyang sinahuli na mayroong kalaguyo. At madalas po naming pag-awayan yun. Sagot ni Joyce. Nagkatingin naman ang mag-asawa. Nagpunta po ako dito para hingin po ang tulong niyo. Baka naman po pwede. Kumbinsihin niyo po si Jeff na itigil na po ang pambabae niya. Sigurado naman po makikinig po siya sa inyo. Muling sambit ni Joyce. Iha, hayaan mo na si Jeff kung gusto niya gawin yun. Isipin mo na lang, ikaw pa rin ang legal wife niya dahil ikaw ang pinakasalan niya at naibibigay naman niya ang lahat ng pangangailangan mo. Saad muli ni Ginoong Ramon.
Pero hindi naman po tama ang ginagawa niya, sabi ni Joyce. Wala nang pero-pero. Tapos na ang usapang ito. Kalimutan na lang natin ang lahat ng to. Giit ni Ginoong Ramon. Kung ako sa'yo, gampanan mo na lang na maayos ang papel mo bilang misis ni Jeff. Tiyak, may pagkukulang ka, kaya naghahanap siya ng iba. Si Ginang Olga naman ang nagsalita. Napasinghal si Joyce. Tama po ba ang naririnig ko? Kinukonsider niyo po ang anak niyo kahit mali po ang ginagawa niya? At ako pa po ang sinisisi niyo sa pagiging babaero niya? Sambit niya. Ang amin lang naman, itigil mo na ang pagreklamo mo. Alam mo Joyce, magpasalamat ka na lang dahil ikaw ang pinaksalan ng anak namin. Maswerte ka dahil ibinibigay niya ang lahat ng pangangailangan mo at ng pamilya mo. Pagmamataas na Ginang Olga. Tila mayroong bumara sa lalamunan ni Joyce dahil sa sinabi ng kanyang mga biyenan. Mukhang wala nga silang balak na tulungan siya, kaya umalis na lamang din siya. Kahit masama ang kanyang loob, ay maayos pa nga rin siya nagpaalam sa mga ito. Patuloy siya nagtiis sa piling ng kanyang mister hanggang sa lumipas ang mga buwan. Inilihim niya sa kanyang pamilya ang kanyang pinagdadaanan. Ayaw niya kasi mag-alala ang mga ito. Sa tuwing nasasaktan siya, ay nagkukulong na lamang siya sa banyo at mag-isang umiiyak. Napagtanto niya na hindi pala sa lahat ng pagkakataon ay mapapasaya siya ng mamahaling alahas at maraming pera. Isang gabi ay kakauwi lamang ni Jeff. Sinalubong niya ito ng mahigpit na yakap. Nagbabaka sakali siya na kung lalambingin niya ito ay baka magiging maamo na nga ito sa kanya. Pero itinulak nga lamang siya nito papalayo. Tila naalibadbaran ito sa kanya. Honey, nag-dinner ka na ba? Ipaghahain kita ng pagkain. Saan niya? Wag na, di ako nagugutom. Sagot nito. Siya nga pala, simula bukas, dito na rin titira si Mika. Saad muli ni Jeff. Nagsalubong naman ang mga kili ni Joyce. Si Mika? Yung isa mong kalaguyo? Aba Jeff, nahihibang ka na ata. Bakit naman pati siya? Dito mo na rin ititira. Sabi niya. Dahil buntis siya at ako ang ama, magkakaroon na kami ng anak. Pag-amin ni Jeff sa kanya. Parang gumuho ang mundo ni Joyce sa kanyang nalaman. Jeff naman, hindi ka na talaga nakontento. Wala ka nang ibang ginawa kung hindi mo babae. Tapos ngayon, makakabuntis ka pa ng iba? At patitirahin mo pa sa bahay natin? Mariing sabi niya. Gamit ang kanyang braso, ay hinampas niya ang kanyang mister. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Dinadala niya ang anak ko, kaya mayroong siyang karapatan na tumira dito. Giit ni Jeff. Tila bumagsak ang mga balikat ni Joyce at walang tigil sa pagdaloy ang luha sa kanyang mga mata. Naniniwala siya na napakasagrado ng kasal, pero kung gandong lalaki ang makakasama niya, ay tila gusto na nga lamang niyang sumuko. Pagod na nga siyang ipaglaban ang kanilang pagsasama. Kung tutusin, para mag-isa lamang din naman siya sa relasyon na ito. Sige, di magsama na lang kayong dalawa. Total, mas bagay naman kayo. Isang kabit at isang babaero. Mariing sabi niya. Pinunasan niya ang luwas sa mga mata niya, tsaka umakyat sa ikalawang papalapag. Noong makarating sa kwarto, ay agad na nga rin siya nag-impake. Kinuha lamang niya ang mga importanteng gamit niya. Nakakunot naman ng noo ni Jeff habang pinapanood siya. Huwag mong sabihin sa akin na aalis ka at iiwanan mo na ako? Sabi nito.
Pagkatapos mag-impake, ay hinarap nga ni Joyce ang kanyang mister. Hindi pa ba halata? Nahiwalay na kita? Hindi na kita kayang makasama. Masyado ko nang ibinababa ang sarili ko. Pero hindi ka pa rin nagbabago. Sambit niya. Sa halip na mag-alala, ay magalpak pa nga ng tawa itong si Jeff. Eh di sige, umalis ka. Alam ko rin naman, nababalik rin sa akin. Kapag nakaranas ka ng hirap, hindi mo kayang mabuhay na wala ang pera ko. Muling sabi nito. Tila umusok ang ilong ni Joyce sa sobrang inis. Tingnan mo naman, Jeff. Hanggang dito ba naman? Ayaw mo pa rin magpakumbaba. Kung alam ko lang talaga na ganyan ang totoo mong kulay, hindi na lang sana kita pinakasalan. Yun nga lamang, at dali-dali siyang lumabas ng bahay. Kahit nabibigatan, ay mag-isa nga lamang niyang binitbit ang 2 maleta. Ipinapangako ko sa sarili ko, hindi na ako babalik sa bahay na ito. Kakayanin kong mabuhay na wala ka, Jeff. At balang araw, ipapakita ko sa'yo, magtatagumpay ako. Saad niya sa isip habang naglalakad. Noong makarating sa kalsada, ay pumara na nga rin siya ng taxi. Paghinto noon, ay agad na nga rin siyang sumakay at nagpatid sa bahay ng mga magulang niya. O anak, bakit naman parang biglaan ang dating mo? Ilang araw ko bang magbabakasyon dito? At bakit hindi mo kasama si Jeff? Sunod-sunod ng tanong ng tatay niya. Ito ay si Mang Benji. Hindi po ako magbabakasyon. Dito na po ulit ako titira. Dahil nakipag-uli na po ako kay Jeff. Pagtatapat ni Joyce, napangangan naman ang kanyang mga magulang. Pero bakit? Di ba maayos naman ang pagsasama nyo? May problema ba kayo? Tanong ng kanyang nanay na si Aling Clara. Hindi naman nakasagot si Joyce. Bigla nga niyang naalala ang kanyang mga pinagdaanan sa kamay ng kanyang mister. Kaya naging emosyonal nga siya. Anak, bakit ka umiiyak? Tanong ni Aling Clara. Maging si Mang Benji ay nagtataka. Ang totoo po kasi, noong kakakasal pa lang namin, lumabas na rin po ang totoong kulay ni Jeff. Ilang beses ko po siyang nahuli na mayroong kalaguyo. Kapag kinukumpronta ko po siya, sinasaktan niya po ako. Walang araw na hindi niya po ako iniinsulto. Kahit ng mga magulang niya, hindi rin po maganda ang trato sa akin. Pag-amin ni Joyce. Ano? Hindi niya dapat ginagawa yun sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kakausapin namin siya para hiwalayin na niya ang babae niya. Sambit ni Aling Clara. Huli na po, Nay. Magkakaanak na po siya sa kalaguyo niya. At saka, ayoko na rin po siya makasama. Ayoko na po sa kanya. Saad ni Joyce. Pero Joyce, kung makikipaghiwalay ka kay Jeff, sigurado, hindi na rin tayo makakatanggap ng allowance mula sa kanya. Paano na lang din ang pang-araw-araw natin? Pag-aalala ni Aling Clara. Kumunot naman ang noo ni Joyce. Nay, pwede ba naman kayo? Bakit po kayo ganyan? Mas inuuna niyo pa pong isipin ang pera kaysa sa akin, kaysa sa nararamdaman ko. Paghihinakit niya. Hindi naman sa ganoon, anak. Siyempre, ayaw din naman namin na nasasaktan ka. Pero alam mo naman si Jeff, siya lang din ang tumutulong sa atin. Kung hihiwalayin mo siya, paano na makakapag-aral ang mga kapatid mo? Saad muli ni Aling Clara.
Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po papabayaan ang mga kapatid ko. May kaunti naman po akong ipon. Gagamitin ko yun para makapagsimula ng maliit na kabuhayan. Baka po, magtinda na lang muna ako ng mga merienda. Sambit ni Joyce. Umarko ang mapaklang ngiti sa mga labi ni Aling Clara. Sige anak. Kung yan ang gusto mo. Sige, ituloy mo lang. Halata naman ni Joyce na hindi kumbinsido ang kanyang nanay. Pero determinado pa nga rin siya na gawin ang lahat para patunayan ang kanyang kakayahan. Kaya mo yun anak. Naniniwala ako sa'yo. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Alam mo naman, magaling ako magluto. Napangiti naman si Joyce noong marinig ang sinabi ng kanyang tatay. Sa wakas, tila nakahanap nga rin siya ng kakampi. Salamat po, tay. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po kayo bibiguin. Sad niya. Alam namin yun anak. Tugon muli ni Mang Benji. O siya anak, magpahinga ka na. Mukhang napagod ka. Malinis naman yung dati mong kwarto. Doon ka na lang matulog. Opo, tay. Sambit ni Joyce. Saglit pa nga siya nakipag-usap sa kanyang mga magulang hanggang sa pumasok na nga rin siya sa kanyang kwarto. Katulad ng kanyang sinabi, ay mag-isa nga siya nagsikap sa kanyang buhay. Bumili siya sa maliit na kariton at pumwesto sa bangketa. Nagtitinda na nga siya ng mga merienda na iniluto ng kanyang tatay. Kung noon, palagi siyang mayroong suot na alahas at puno ng kolorete ang kanyang muka. Ngayon man, puro luma na nga ang kanyang suot na damit. Punong-puno na nga rin ng pawis ang kanyang muka dahil siya madalas na pagbibilad sa araw. Isang beses, panay ang iling ni Joyce. Ilang oras na nga kasi siyang nagbebenta, pero wala pa nga rin bumibilit sa kanya. Ate, kuya, bili na po kayo. Masarap po itong turon at saka lumpia. Bili na po kayo. Alok niya sa mga dumadaan. Pero ni isa ay walang pumapansin sa kanya. Joyce, ikaw na ba yan? Napapitlag nga si Joyce noong marinig ang boses ng kanyang kabarangay na si Aling Ana. Tinitigan nga siya nito mula ulo hanggang paa na parang ine-examine ang kanyang buong pagkatao. Bagya naman siya ng liit sa kanyang sarili, pero hindi nga niya ibinahalata. Pinilit niyang umiti bago nagsalita. Aling Ana, ako nga po ito. Bili na po kayo ng merienda. Hindi, busog pa ako eh. Lumapit lang ako para makasigurado na ikaw yan. Hindi ko akalain. Totoo pala ang mga naririnig ko na naghihirap ka na ngayon. Pero di ba mayaman naman ng mister mo? Saad ni Aling Ana. Kasi po nakipag-uli na po ako sa kanya. Hindi na po kasi naging maganda ang naging pagsasama namin. Tugon ni Joyce. Sayang naman. Dapat hindi mo pa rin siya iniwalayan. Nakahiga ka na sa kutsyon. Pero mas pinili mo pa rin na lumipat sa banig. Sabi ni Aling Ana. Hindi ko naman po pinagsisiyan ang ginawa ko. May mga bagay pa rin po na hindi nabibili ng pera. Gaya ng pagmamahal at respeto. Katwiran ni Joyce. Kung sa bagay, buhay mo naman yan. Kaya hindi na kita papakailaman. O siya, alis na ako. May pupuntahan pa ako eh. Sambit ni Aling Ana bago nga ito umalis. Sige po, ingat ka po. Sagot naman ni Joyce. Patuloy siya nakatanggap ng panghusga mula sa ibang mga tao. Madalas siyang pagtawanan ng mga ito dahil bumalik nga siya sa hirap. Pero binaliwala na nga lamang niya ang mga yun at inuuna lamang ang kanyang atensyon sa pagtitinda.
Isang gabi, kakauwi lamang niya sa kanilang bahay. Nakita niyang nasa sala ang mga magulang niya at kausap ng mga ito ang isang lalaki. "O Joyce, nandito ka na pala." Saad ni Mang Benji noong mapansin siya. "Kakarating ko lang po." "Sino po pala ang kausap niyo?" tanong ni Joyce. Hindi naman sumagot si Mang Benji. Salip, ang estrangherong lalaki ang nagsalita. "Magandang gabi, Ma'am Joyce. Ako si Atty. Marco. Ipinadala po ako dito ni Sir Jeff para papirmahin ka po ng annulment paper." Saad ng abogado habang inaabot ang mga dokumento. "Sige, pipirmahan ko ito. Mas mabuti nga ito para tuloy na rin kaming mawala ng koneksyon sa isa't isa. Hindi rin ako hihingi ng kahit na magkano mula kay Jeff." Sambit ni Joyce, tsaka pinirmahan ang mga papeles. "Maraming salamat. Madali ka naman palang kausap." Saad ng abogado. Pagkatanggap nga nito ng pirmadong papeles, ay umalis na nga rin ito. Noong balingan niya ang kanyang mga magulang, ay napansin niya na dismayado ang mga ito sa kanyang desisyon, lalong-lalo na ang kanyang nanay. Pero ipinagkibit-balikan na nga lamang niya ang mga yun. Nagtungo na nga lamang siya sa kanyang kwarto. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, napag-alaman ni Joyce na napaulang bisa na nga ang kasal nila ni Jeff. Siguradong ginamit nga nito ang pera at impluwensya nito, kaya mabilis nga rin pinabura ng korte ang kanilang paghihiwalay. Hindi naman siya kumontra. Masaya pa nga siya sa nangyari. Kinalaunan, inabalitaan nga ni Joyce na pinakasalan na nga rin ni Jeff ang babaeng nabuntis nito at lumipat na nga rin ito ng tirahan. Pagkatapos noon, wala na nga rin siya narinig mula sa dating mister. Isang araw, habang nagbebenta, ay huminto sa tapat niya ang isang magarang kotse at bumaba mula doon ang isang matibunong lalaki. "Miss, pabili po ako ng pansit." Saad ng lalaki. "Seryoso po kayo? Bibili po kayo sa akin? Pasensya na po kayo, sir, ha? Matanong ko lang po, bakit hindi ka nalang pumumili ng pagkain sa mamahaling restaurant?" Pagtataka ni Joyce. "Ayaw mo ba akong pagbentahan, miss?" Saad ng lalaki. "Hindi naman po sa ganoon, sir. Mukhang napakiyaman mo po kasi. Nasanay lang po kasi ako na ordinaryong tao lang ang bumibili sa akin." Paliwanag ni Joyce. "Miss, ituring mo lang din ako na ordinaryong tao. Pagbentahan mo na ako. Nagugutom na rin kasi ako eh." Saad ng lalaki. Sige po, sir." Tugon ni Joyce, tsaka inabot ang pansit sa lalaki. Tinanggap naman ng lalaki ang pagkain, tsaka nilantakan yun. "Wow, ang sarap naman ng paninda mo. Sa totoo nga lang, mas masarap pa nga ito kaysa sa mga pansit na nakain ko sa mga mamahaling restaurant eh." Sambit nito. Salamat po, sir." Magilaw naman na tugon ni Joyce. "Masyado ka namang formal, miss. Rico na lang ang itawag mo sa akin." Sambit ng lalaki. "Ikaw pala, miss. Anong pangalan mo?" Ako po si Joyce." Tugon niya. "Napakaganda naman pala ng pangalan mo. Kasing ganda mo." Saad ni Rico. Namula ang pisngi ni Joyce na sinabi ng lalaki. Agad siyang yumuko para itago ang kilig na kanyang nararamdaman. "Ito nga pala ang bayad ko." Saad ng lalaki, tsaka inabot ang bayad nito. "Sir, ito po pala ang sukli mo." Sabi ni Joyce habang ibinibigay ang sukli. "Wag na, sa'yo na lang yung sukli." Tugon ni Rico. "Sige po, sir. Salamat po." Sabi naman ni Joyce. Ngumiti lang naman si Rico bilang tugon at sumakay na nga ito sa kotse nito.
Simula noon, halos araw-araw na nga rin siyang pinupuntahan ni Rico para bumili sa kanya. Madalas nga nitong pakyawin ang kanyang mga paninda. Tuwang-tuwa naman siya dahil maaga nga rin siya nakakauwi. Patuloy siya naging malapit sa binata hanggang sa naging magkaibigan na nga rin sila. Isang gabi, kakatapos nga alam niya magtinda at abala siya sa pagliligpit ng mga Tupperware. Maya-maya pa nga rin, naramdaman niya na mayroong tao sa kanyang likuran. Kaya kaagad nga niya itong nilingon. Nakahinga siya ng maluwag noong makita si Rico. Rico, ikaw lang pala yan. Akala ko naman kung sino. Sambit niya. Ako nga ito. Bibili sana ako ng paninda mo eh. Pero mukhang naubusan na ako. Saad ni Rico. Oo. Bigla kasing dumagsa ang mga customers. Kakatapos ko lang din magligpit. At papauwi na rin ako. Sambit ni Joyce. Kung ganoon, ihati na kita. Sabi ni Rico. Sigurado ka ba? Huwag na lang at nakakaya naman. Baka mangamoy pa sa loob ng kotse mo yung mga pinagamitan kong Tupperware. Pagkaalala ni Joyce. Ano ka ba, Joyce? Huwag ka nang mahiya. Tsaka hindi naman ako maarte. Tara na, ihati na kita. Maya-maya pa nga rin ay tinulungan nga rin siya nito na bitbitin ang kanyang mga gamit. Samantala, habang nasa loob ng kotse, ay hindi mapigilan ni Joyce na sumulyap kay Rico. Habang nakatitig siya dito, ay mas lalo nga itong gumagwapo. Bukod doon, napakabait nga rin ito. Baka naman matunaw ako niyan. Hinihinay lang sa pagtitig sa akin ha? Pabirong sambit ni Rico. Napalunok naman si Joyce noong marinig ang boses ng lalaki. Agad niyang binawi ang kanyang tingin mula dito. Sorry. Nahihiyang sambit niya. Napangisi naman si Rico. Bakit ka naman nagsasorry? Wala ka namang masamang ginawa ha? Siya nga pala, may gusto na akong itanong sa'yo. Kung hindi mo sana mamasamain. Sambit ni Rico. Ano yun? Saan ni Joyce? Narinig ko lang kasi sa mga kapwa-tindera mo na dati ka rin palang mayaman. Nagmamayari ka nga raw ng construction company. Pero bakit ngayon naghihirap ka na? Hindi mo ba napamahalaan ng maayos ang negosyo mo? Pang-uusisa ni Rico. Hindi naman kasi ako pinanganak ng mayaman. Nagkataon lang din na nakapangasawa ako ng mayaman noon. Jeff ang pangalan niya. Siya ang may-ari ng construction company. Noong una, mabait siya sa akin. Pero unti-unti, nagbago na rin siya. Nambababae siya. At palagi niya ako nilalait. Umabot na rin sa punto na sinasaktan niya ako ng pisikal. Matagal din ako nagtiis. Pero napagod na ako. Kaya nakipaghiwalay na ako sa kanya. Pagkukwento ni Joyce. Pasensya ka na sa mga tanong ko ha. Hindi ko naman alam na ganoon pala nangyari. Nakokonsensyang sabi ni Rico. Okay lang yun. Nakapag-move on na rin naman ako. Tsaka masaya na naman ako sa simpleng buhay. Simple lang. Pero nakakatulog na ako at gumigising na payapa ang puso ko. Walang silbi ang yaman. Kung palagi naman akong umiiyak at nasasaktan. Sambit ni Joyce. Tama lang ang nagdesisyon mo. Hindi ka dapat nagtitiis sa ganoong lalaki. Sambit naman ni Rico. Oo nga. Ipinapangako ko rin sa sarili ko na hindi na ako babalik sa kanya. At magpupursige ako para magtagumpay ako. Sambit muli ni Joyce. Kung gusto mo pala, Joyce, pwede kitang tulungan. Bibigyan kita ng puhunan para mas madali mong mapalago ang negosyo mo. Saad ni Rico.
Naku Rico, wag na. Kagaya ng sinabi ko, gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ayoko nang tumanggap ng anumang tulong mula sa ibang tao. Mahirap ng masumbatan. Sambit ni Joyce. Napasinghal naman itong si Rico. Ano ka ba, Joyce? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako katulad ng dati mong mister. Sige na, tanggapin mo na ang tulong na inaalok ko. Kapag mas mabilis kang umunlad, mas madali mo ring matutulungan ang pamilya mo. Saglit pa nga napaisip itong si Joyce hanggang sa napagtanto niya na mayroong punto ang binata. Sige, kung gusto mo talaga akong tulungan, tinatanggap ko na yan. Pero balang araw, babayaran kita. Sabi niya. Sige, ikaw ang bahala. Pero hindi ka obligado na magbayad sa akin ha? Sabi ni Rico. Tumango lang naman si Joyce bilang tugon. Maya-maya, natanaw na nga rin niya ang gate ng bahay nila. Pagkahinto ng kotse, inanayahan nga niya ang binata na pumasok para uminom ng tsaa. Ipinakilala nga rin niya ito sa mga magulang niya bilang kaibigan niya. Magiliw naman itong pinakitunguhan ni Mang Benji at Aling Clara. Noong matanggap na nga rin ang perang ibinigay ni Rico, ay agad nga siyang tumayo ng restaurant. Limitado lamang ang kaalaman niya sa pagnenegosyo. Mabuti na lamang din ay nandyan si Rico para gabayan siya. Dahil na nga rin sa napakasarap ng kanyang mga paninda, ay tinangkilik nga namang customers ang kanyang restaurants. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, nabawi na nga rin niya ang kanyang puhunan at nabayaran na nga rin niya si Rico. Noong una ay ayaw pang tanggapin ng binata ang pera, pero pinilit niya ito. Patuloy na gumanda ang takbo ng kanyang negosyo hanggang sa nakapagpatayo na nga rin siya ng iba't ibang branches sa Pilipinas at tuloy na nga rin sumikat ang kanyang restaurants. Limpak-limpak na nga ang kanyang kinikita. Kaya ngayon, natutugunan na nga rin niya ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Nakabili na nga rin siya ng sariling bahay at kotse. Tuwang-tuwa naman ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang nanay. Ngayon, naiintindihan na nga ng mga ito na tama lamang na iniwalay niya ang kanyang dating mister. Isang beses, iniyaya nga siya ni Rico na mamasyal sa isang napakagandang parke. Hindi naman siya nag-alinlangan na sumama sa binata. Wow, ang ganda naman dito. Bakit mo nga pala ako dinala dito? Pagtataka ni Joyce. Wala lang. Gusto lang kita makasama. Masyado ko na rin kasi naging busy sa restaurant. Kaya bibihira ka nalang makipagkita sa akin. Tila nagtatampong sabi ni Rico. Sorry Rico. Ang dami ko kasing iniisip at inaasikaso. Paumanhin ni Joyce. Okay lang yun. Basta, ngayong araw, susuluhin kita. Mamamasyal tayo hanggang sa sumapit ng gabi. Sabi ni Rico. Bigla namang napakunot ang noo ni Joyce. Sige. Pero Rico, may tanong lang ako. Bakit pa palagi mo akong binibigyan ng regalo at niyayaya na mamasyal? Minsan nga, hindi na kita sinisipot, pero masyaga ka pa rin naghihintay. Tanong niya. Napasinghal naman si Rico. Ikaw talaga Joyce oh. Napakamanhid mo naman. Hindi pa ba halata na may gusto ako sa'yo? Yun nga ang dahilan. Kaya palagi nang tinutulungan. Pag-amin nito, tila kumabog ang dibdib ni Joyce dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi niya maitatanggi na unti-unti na nga rin nahuhulog ang loob niya para dito. Pero tila takot na nga rin siya na muling magmahal. Rico, sigurado ka pa talaga sa sinasabi mo?
Alam mo naman kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko dati sa dati kong asawa. Sambit niya. Joyce, ibahin mo ako sa kanya. Kahit kailan, hindi kita lolokohin at hindi kita pagbubuhatan ng kamay. Giit ni Rico. Lumapit ito sa kanya at tinapos nga nito ang kanyang muka. Sa totoo lang talaga, hindi ka naman mahirap mahalin eh. Pero, pwede mo ba akong bigyan ng panahon? Gusto ko lang makasigurado na handa na rin ako na muling magmahal. Saan ni Joyce? Sige, handa akong maghintay kahit gaano pa yung katagal. At habang ginagawa ko yun, ipapakita ko sa iyo na totoo ang pagmamahal ko para sa iyo. Sabi ni Rico. Napangiti naman itong si Joyce. Masaya siya dahil hindi nga siya minamadali ng binata. Katulad ng sinabi ni Rico, niligawan nga siya nito, pati na rin ang buong pamilya niya. Sa tuwing kasama niya ito, ipinaparamdam nga nito ang wagas na pagmamahal para sa kanya. Natatakot na nga nang muling umibig si Joyce, kaya pinilit niya na labanan ang kanyang damdamin para sa binata. Pero mas lalong nahulog ang loob niya para dito. Hanggang sa tuloy ng nga niyang ipinagkaloob ang kanyang matamis na oo. At kahit magkarelasyon na nga sila ng binata, hindi pa nga rin ito nagbabago. Mas lalo pa nga itong naging malambing sa kanya. Isang araw, nasa opisina itong si Joyce at abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Maya-maya, dumating ang manager ng restaurant na si Jade. O Jade, may kailangan ka ba? Tanong niya. Ma'am, mayroon po kasing dumating na lalaki. Gusto po niya mag-apply bilang waiter. Saan ni Jade? Pero hindi naman tayo hiring, di ba? Kumpleto pa tayo sa mga tao. Sabi ni Joyce. Yun nga po ang sinabi ko sa kanya eh. Pero gusto ko pa rin daw po niyang makausap. Kilala ka daw po niya. Jeff daw po ang pangalan niya. Sambit ni Jade. Nagkulat talaga si Joyce noong marinig ang pangalan ng dating mister. Sige, papasukin mo siya. Sambit nito. Tumango lang naman ang manager at lumabas na nga ito. Humugot naman ng malalim na hininga si Joyce at maya-maya muling bumukas ang pinto. At napatayo nga siya noong makita ang kanyang dating asawa na si Jeff. Ibang-iba na nga ang itsura nito. Napakapayat na nga nito at puro luma ang suot nitong damit. Napakadungis nga rin nito. Jeff, ano nangyari sa'yo? Tanong niya. Nabalitaan ko. Ikaw pala talaga ang may-ari ng restaurant na ito. Nagbabaka sakali lang ako na mag-apply. Handa akong tanggapin kahit anong trabaho. Sabi ni Jeff. Nagbibiro ka ba? Napakayaman yun, di ba? Napakayaman ng pamilya mo. Sobrang imposible naman ata na magtrabaho ka dito. Pagtataka ni Joyce. Dumilim naman ang mukha ni Jeff. Tsaka muli nagsalita. Noon yun. Pero iba na ngayon. Noong mawala ang mga magulang ko, ipinamana na nila sa akin ang construction company. Pero yun nga lang, hindi ko napamahalaan ng maayos. Kaya nalugi yun. Hanggang sa nagsara na. Iniwan na rin ako ng bago kong asawa. Palibasa, wala na akong pera. Kailangan kong buhayin ng anak ko. Kaya kahit nung trabaho, pinapasok ko na. Pero yun nga lang, palagi rin ako natatanggal dahil sa kapalpakan ko. Sa kabila namang kasalanan ni Jeff,
ay naawa pa nga rin si Joyce dito. Marahan niya itong tinapik sa balikat. Grabe pala nangyari sa'yo. Oo, iniisip ko nga, baka kinakarma na rin ako dahil sa mga ginawa ko noon sa'yo. Alam ko na wala na akong karapatan na humingi ng tulong sa'yo. Pero yun nga lang, wala na rin ako ibang lalapitan. Sana naman, Joyce, tanggapin mo na ako bilang empleyado mo. Tulungan mo ako. Sambit ni Jeff habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Jeff, handa akong tulungan ka. Pero hindi naman magandang tingnan na magkasama tayo dito. Lalo na rin at mayroon akong bagong nobyo. Saad ni Joyce. Natulala naman si Jeff sa kanyang narinig. Tila sinaksak ang puso nito. Masaya ako para sa'yo. Pasensya ka na, Joyce, sa mga nagawa ko noon. Ang laking pagsisisi na pinakulan pa kita. Hindi ko agad nakita ang halaga mo. Kung tratuhin kita noon, parang basura. Pero ngayon, ikaw pa pala magiging milyonarya. At nagawa mo magtagumpay nang wala ako. Kalimutan na natin yun, Jeff. Matagal na rin naman nangyari yun. At maayos na ang buhay ko ngayon. Siya nga pala, ito ang cheque. I-withdraw mo na lang yan sa bangko. Gamitin mo ang perang yan para muling makabangon. Sambit ni Joyce habang inaabot ang cheque. Nakasulat nga doon ang 1,000,000 piso. Agad naman itong tinanggap ni Jeff. Salamat talaga, Joyce. Tatanawin ko ito ng malaking utang na loob. Sa pagkakataong ito, pag-iigihan ko na rin ang pagpapatakbo ng negosyo. At kapag nakabangon ako, babayaran kita. Hindi na kailangan, Jeff. Sapat na sa akin na nakita nagbago ka na. Sana, ipagpatuloy mo lang yan. At huwag na huwag ka ng mga hamak ng tao. Lalo na ng mga babae. Sambit ni Joyce. Oo, Joyce. Tatanggapin ko yan. Magilaw na sabi ni Jeff. At umalis na nga rin ito. Noong maiwang mag-isa, inapangiti itong si Joyce. Dahil sa pagpunta ng dating asawa ay napagtanto niya na wala talagang galit sa puso niya. Maya-maya, inuha na nga rin niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Rico. Agad naman itong sumagot. O babe, napatawag ka? Tanong ng binata. Sa tingin ko kasi, kailangan kong ikwento sa'yo ang nangyari ngayong araw. Nagpunta dito si Jeff at humingi siya ng tulong sa akin. Naawa naman ako sa kanya. Kaya binigyan ko siya ng puhunan para makapagsimula ng bagong negosyo. Ibang-iba na kasi ang estado niya ngayon kumpara noon. Nakakaawa naman at mayroon na rin siyang anak. Sambit ni Joyce. Mula sa kabilang linya ay maririnig ang pagbuntong hininga ni Rico. Anong nararamdaman mo noong nakita mo siya? Mahal mo pa rin ba siya? Ano ka ba, Rico? Siyempre wala na. Dahil ikaw na ang mahal ko. Kaya ako nga ito sinasabi sa'yo para patunayan na wala akong tinatago sa'yo. Mariing sabi ni Joyce. Salamat, Joyce, sa pagiging tapat mo. Mahal na mahalin kita. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Napakswerte ko na ikaw ang naging nobya ko. At hindi na ako maghanap pa ng iba. Saad ni Rico. Patuloy ngang naging masaya si Joyce sa piling ni Rico. Damang-dama niya ang pagmamahal at respeto nito para sa kanya. Kinalaunan, inalok na nga rin siya nito na magpakasal. Hindi naman siya nagdadalawang isip
na tanggapin ang proposal ng binata. Sa pagkakataong yun, isigurado na nga siya sa kanyang sarili na nasa tamang tao na nga siya. Masaya naman ang kanyang mga magulang para sa kanya at suportado nga ng mga ito ang pakikipagrelasyon niya kay Rico. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Joyce. Sa kwentong ito ay pinapaalam, iba ang nagagawa ng taong mayroong pangarap. Kung desidido ka nga talagang maabot ito, ay huwag kang tumigil hanggat hindi mo ito naaabot. Dadating nga rin ang oras na ang taong maliit ang tingin sa iyong sarili ay sila nga rin ang titingala sa iyo balang araw. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.